everyone! Welcome to Marvin Cooking Lifestyle! Sa araw na ito, gagawa naman tayo or magluluto ng Pilipino na ulam. Ito na ang ating mga sangkap, nakahanda na. Ayan, atin munang hiwain ang ating kamatis. Namula-mula pa yung ating kamatis. Yan, hiwain lang natin ng square or cubes. Ayan, malalaking hiwa. Isunod natin ang ating sibuyas or onion. Yan, hiwa din ng ganyan. Ang ating ginger. Sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, just click the subscribe button and notification bell para ma-notify kayo sa ating mga newly uploaded recipe and video. Ayan, ganyan lang ang paghiwa ng ating ginger. Tapos ang ating garlic. Ganyan lang para lalabas talaga yung kanyang lasa. Para masarap na naman ang ating ulam. Ayan, more garlic, the more tastier ang ating ulam. Ayan, tapos dito ilagay natin una ang ating sitaw. Ayan, maraming sitaw. Sitar overload tayo. Ayan, salansan lang natin. Tapos, ilagay natin yung ating hiniwa-hiwa or daing na hiniwa-hiwa. Galing pa yan ng Pinas. Ayan, ang lalaki. Ganyan lang natin ilagay. Atin lang siyang isalansan. Tapos, isunod natin ilagay ang kamatis. Ang ating garlic, onion, and ginger. Masarap yan siya pag naluto na. Tapos, atin na yan siyang timplahan. Ang ganda ng kulay ng ating kamatis. Ayan, may sili pa na mahahaba na pula. Para medyo maanghang. Ang anghang is nagpapatanggal din yan siya lansa sa ating daing. Then, may nilagay akong coconut milk. Ang coconut milk is powder ito. Yan ang ating pampalambot. Then, maglagay tayo ng asin, paminta, ang ating MSG. MSG is optional. Pag hindi kayo gumagamit, pwede naman. Then, atin na siyang isalang. Takpan natin, i-simmer lang natin ng mga ilang minuto hanggang lumambot ang ating daing at ang ating gulay. Ayan, kumulo na. Tapos dito, naglagay ako ng tanglad or lemongrass dahil may tanglad tayo sa ating freezer. Naka-freezer yan ang tanglad dito. Nakahiwa-hiwa na ganyan. Yan, lagay lang natin. Then natin siyang i-halo-haluin para mapunta sa baba yung ating daing. Ayan. Diba? Mayroon na naman tayong Filipino dish or Filipino ulam mamaya. Happy na naman ang ating mga kasama. Sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, just click the subscribe button and notification bell para ma-notify kayo sa ating mga newly uploaded recipe. Ayan, mekos-mekos lang natin hanggang maglagay sa ilalim. Hindi din masyadong mekos-mekos, baka madurog yung ating daing. Kailangan buo yan siya para hati-hatiin namin mamaya. Buo siya, ang sarap. Ayan, ganyan lang yan.
Medyo maanghang-anghang ito dahil sa sili. Masarap kasi laging kumain pag Filipino food ang ating ulam. Lalo na pag sa probinsya, maulan na panahon. Ganitong ulam is masarap. Ayan, pagkatapos isimmer lang natin ulit ng mga ilang minutes. Yan, after a few minutes, ito na, kumukulo-kulo na talaga ang ating gulay. Pagkatapos niyan, ilagay natin ang ating kangkong. Ayan, ang ating kangkong. Fresh na fresh din yan ang ating kangkong. Pinabili natin sa ating chopper. Ayan, kangkong at saka sitaw na ginataan or gata. Yang healthy ang ating dish sa araw na ito. Parang isipin lang natin na sa Pinas tayo pag ganito ang ating ulam. Ayan, pagkatapos niyan halu-haluin hanggang lumambot lang yung ating kangkong. Then maglagay pa tayo dyan mamaya ng isang latang gata pa para mas lalong masarap ang ating ulam. Ayan, mga ka-OFW, mga kananay, mga kainday, saan mang sulok ng mundo. Ayan, ito ang inyong kusinera, laging nagluluto ng masasarap na putahe sa ating mga kapwa Pinoy. Ayan. Kahit sa ating amo, lagi tayong nagluluto. Ito na ang ating buhay OFW. Ayan, pag ganyan na, tinisimmer ulit hanggang maglambot lang yung ating kangkong dahil ang kangkong kailangan talagang luto yan siya kasi sabi nila pag hindi masyadong luto ang ating kangkong is pangit siyang kainin. Ayan, magdagdag tayo ng sili. Ayan, kita nyo ang ating sili. Maanghang yan siya, hindi ko na yan siya hiniwa or piniga-piga kasi yung iba kong kasama is ayaw ng maanghang. Ayan, sa puntong ito, idagdag na natin ang ating isang latang coconut milk. Ayan. O diba, nagmamantika-mantika ang ating ulam. Then, isimmer lang natin yan siya ng ilang minuto kasi pangit din pag sobrang luto na yung last na gata na nilagay natin. Hindi na natin masyadong malasahan ang pagka-creamy ng ating coconut milk pag masyadong luto ang gata. Isimmer lang natin ng mga ilang minutes, then okay na po yan siya. O, diba? Kumukulo-kulo na yan siya. Then, pwede na natin i-serve dito sa ating hot pot or sukan na tinatawag nila sa Arabic. Dito natin siya i-serve para manatiling mainit hanggang sa kakain ang ating mga kapwa OFW. Yan, i-serve natin yan siya dyan. Ito kasing hot pot or sukan na tinatawag nila, mag-maintain ito ng init hanggang 6 hours. Kaya hindi kami sabay-sabay kumakain. Ilagay ko na lang dito para kung kakain yung mga iba naming kasama, yan, mainit pa rin ang ulam. Yan, ilagay natin. Ayan, maraming salamat sa ulitin. Bon appetit. Sana'y nagustuhan nyo ang ating putahe sa araw na ito. Yan, masarap yan siya sa puting kanin. Enjoy na naman ang ating mga kasamahan. Ayan. Maraming salamat. Thanks for watching. Bye-bye. See you on my next video.
Oh, di ba? Happy ang ating mga kapwa OFW habang kumakain. Bye!